Ang lugar na katabing-katabi sa silangan ng Metro Manila pero napapanatili pa rin ang kanyang magandang natural resources, sining at kultura at tahanan para sa mabubuti, matatapang, masisipag, malikhain at makakalikasan ng mga tao. Mamamasyal tayo sa probinsyang ipinangalan sa ating pambansang bayani. Ako si Edric Calma at ito ang Wow sa Rizal. Isa sa 5 probinsya sa Calabar Zone o Region 4A, makulay ang naging kasaysayan nito bago ito tinawag na Rizal. Noong panahon ng Kastila, ang lugar na ngayon ay Rizal ay nasasakop ng mga probinsya ng Tondo at Laguna. Taong 1571 hanggang 1853, sa ilalim ng La Laguna ay nagkaroon ng Encomienda de Morong. Ito ang kalaunan ay naging probinsya ng Rizal. Ang encomienda noon ay reward sa mga loyal na tagasunod ng mga Kastila. Ito ay malalaking lupain kung saan ang mga nakatira ay obligadong magbayad ng buwis at mag-alay ng libreng pagtatrabaho sa kung sino mang binigyan ng encomienda. Taong 1853, natatag ang panibagong political unit kung saan ang lugar ng Encomienda de Morong ang naging capital nito. Matapos ang 4 na taon, tinawag itong Distrito Politico-Militar de Morong. Minsang napasailalim ang distrito sa probinsya ng Maynila. Pero kinilala ang matatapang ng mga taga rito at pinasalamatan ni General Emilio Aguinaldo ang Morong bilang isa sa mga naunang probinsyang nag-aklas laban sa Espanya. June 5, 1901, iminungkay sa Philippine Commission ang paghiwalay ng Morong mula sa Maynila at ang pagsunod sa pangalan nito sa pangalan ni Dr. Jose Rizal. June 11, 1901, sa bisa ng Act No. 137, naging ganap at opisyal na probinsya ang Rizal. Binuo ito ng 27 munisipalidad, 15 mula sa lumang probinsya ng Maynila at 12 mula sa Distrito Politico-Militar de Morong. Ngayon, mayroong 13 munisipalidad ang Rizal, kasama ang bayan ng Morong na dating kabisera at ang nag-iisang lungsod at ngayon kapitolyo nito, ang Antipolo. Ang Rizal ay may lawak na halos 1,200 square kilometers at napapaligiran ng Bulacan sa hilaga, Quezon sa silangan, Laguna de Bay sa timog at Metro Manila sa kanluran. Isa ang Rizal sa pinakamauunlad na probinsya sa buong bansa. Ang mga pangunahing kinabubuhay ng mga tao rito ay agriculture, manufacturing at kalakalan. Ang mga pangunahing produkto ay bigas, manufactured products, poultry at itlog, baboy, at dahil nasa katabi ng Laguna de Bay, isda. Maraming mga luntian at matataas na bundok sa Rizal na may magagandang view at malamig ang simoy ng hangin. Ang mga pataas at pababang terrain dito ang kinagigiliwan ng maraming siklista. Sa Antipolo na pinakamalaking bayan sa Rizal, maaaring magsimba o bumisita sa National Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage o kilala bilang Antipolo Cathedral. Malaking populasyon sa Rizal ay Katoliko at mahalagang parte ng debosyon at pagbibigay-pugay ng mga taga rito ang kayumangging imahe ng Birheng Maria. Ang imahe ay nililok sa Mexico mula sa kahoy na kung tawagin ay Corazon de Mezquite na mas umiitim sa paglipas ng panahon. Ang imaheng ito ay naglakbay at tumawid sa Dagat Pasipiko patungong Pilipinas lulan ng galyong El Almirante. Nalampasan ng El Almirante ang mga bagyo o unos sa karagatan at maging sunog sa mismong galyon hanggang makadaong sa pantalan ng Maynila noong July 18, 1626. Ang imahe raw ang nagligtas sa galyon kaya pinangalanan nila itong Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje o Our Lady of Peace and Good Voyage. Tuwing Huwebes Santo, palakad na umakyat ang libu-libong deboto, nagpapalipas ng magdamag sa patio ng simbahan
at hinihintay ang pagputok ng araw kung kailan idaraos ang unang misa ng Biyernes Santo. Ito rin ang kauna-unahang Katolikong international shrine sa Pilipinas at Southeast Asia at ikatlong international shrine sa Asia. Kahanay nito ang iba pang mga international shrines sa Jerusalem, Rome, Lourdes at Fatima, at mga lugar ng Kristyanismo gaya ng Assisi at Lisieux. Sa paligid ng simbahan ay may mga tindahan ng pasalubong tulad ng sumang antipolo, kalamay at kasoy. Ate, magkakano yung adobong kasoy? May 50 po, may 100. Pero yung bagong luto ba yan? Opo, 3 days. Okay siya. Okay siya, malutong. Magkano suman? 35 po isang bundle. Pagkat ng bundle, 100. Tikman natin ang suman nila. Ito yung suman ng antipolo. Nilagyan ng yema. Sarap. Okay to. Ang mga watershed o basin ay mahalaga upang masiguro ang pagkakaroon ng malinis na tubig at dalawa rito ay matatagpuan sa Rizal. Ito ang Upper Marikina River Basin Protected Landscape at Kaliwa Watershed Forest Reserve. Ang Upper Marikina River Basin Protected Landscape ay may lawak na mahigit sa 26,000 ektarya. Samantalang ang Kaliwa Watershed Forest Reserve ay may lawak na mahigit sa 34,000 ektarya. Ito ay nagsisilbing kanlungan ng mga threatened at endangered species. Halimbawa ay ang Amorphophallus fontarumii, Trigonostemon longipes, at Mount Irid forest mouse. Narito rin ang Luzon bleeding heart na isang uri ng kalapati. Makikilala ito dahil sa tila dumudugong pulang bahagi ng dibdib. Isa pang endemic na ibon dito ay ang Rufous hornbill o Philippine hornbill o kalaw. Mahigpit na ipinagbabawal ang paghuli ng Rufous hornbill ng Republic Act No. 9147. Bukod sa mga ibon, matatagpuan din dito ang malaking rodent o daga, ang Northern Luzon giant cloud rat o buot na isang nocturnal animal o mas aktibo sa gabi. Ang watershed ay sumasalo ng mga tubig ulan na dumadaloy sa mga anyong tubig tulad ng mga ilog. Ang lahat ng tubig ulan na napupunta sa Sierra Madre, partikular na sa Upper Marikina River Basin, ay napupunta sa Marikina River at Pasig River. Sa patuloy na pagsira sa mga watersheds, naapektuhan ang natural na kakayahan nito sa pagsalo ng mga tubig ulan na maaaring maging sanhi ng mas matinding pagbaha sa mga kalapit na lugar. The virtue of Proclamation 573, the Kaliwa River Forest Reserve is proclaimed as initial component of protected area. One of the major role of DNR is to conserve and develop our remaining forests and of course to sustain the vegetation or the forest cover. Ang trabaho ko talaga dito, umakyat kami sa bundok, ga-identify kami ng mga bagong species na nandito sa papalabas sa protected area ng Kaliwa Watershed. Tapos yung isa rin na inaan namin, yung mga illegal activity dito para ma-prevent yung madalas na paglalabas ng mga kahoy, mga uling. Sana ipagpatuloy natin ang pag-conserve, pag-develop, pag-protect ng ating inang kalikasan, lalo-lalo na sa mga kabataan dahil sila po ay pag-asa ng bayan. Pinipigil ng Upper Marikina River Basin Protected Landscape at Kaliwa Watershed Forest Reserve ang pagbaha sa karatig ng mga bayan, kaya marapat lamang suportahan ang mga proyektong magpapanatili at mga ngalaga sa mga ito. Ang talamak na pangangahoy o illegal logging at pagkakaingin noong 1970s at 80s ang sumira sa malawak na bahagi ng kagubatan sa Upper Marikina Watershed. Ito ang naging inspirasyon ni Toto Malvar na magsagawa ng malawakang reforestation project. Sa loob ng maraming taon ay umabot na sa 700,000 na puno at halaman ang itinanim at pinangalagaan sa tulong ng mga katutubong dumagat.
Para maiwasan ang illegal logging at pagkakaingin, itinayo ni Malvar ang Mount Puro Nature Reserve, katulong ang mga dumagat sa pangangasiwa at pag-aasikaso sa mga turistang bumibisita sa Eco Park na nasa paanan ng Sierra Madre. Tinayo namin to para i-preserve ang bundok. Magagawa mo lang yan. You have to take care of the people. Dapat may pagkakakitaan yung tao para hindi nila puputulin yung puno at hindi na sila mag-uuling. Tinayo ito para matigil na yung pagbabaha sa Manila. Magagawa mo lang yan pag punong-puno ang puno itong Marikina watershed. At hindi mo naman matataniman itong watershed kung hindi mo alagaan ang tao. Kailangan kakampi mo ang tao sa pag-aalaga. Hindi pwede nag-iisa ka. Kaya namin pinapangalagaan, ayaw naming masira ang kagubatan dahil pagka nakalbo ang kagubatan, pag lumambot ang lupa kung tag-ulan, dahil baka siyang maging sanhi ng pagkaroon ng landslide kung tag-ulan. Kaya kami nangangalaga para yung aming mga pinagkukunan ng aming mga gagamitin, pambahay. Lahat po diyan namin kinukuha ang sangkap sa aming buho, kahoy, ginagawang kubo. Kaya po yung kalikasan ay aming pinangangalagaan. Sa mga magulang, lalo-lalo na sa eskwelahan, sana yung pagmamahal sa bundok, umpisahan natin habang bata. Malaman mo, makilala mo ang kalikasan ng personal, meron kang relasyon sa kalikasan. Disconnect to connect. Yan ang turo nila sa mga bumibisita rito. Simula sa mga tulugang bahay kubo-inspired na yari sa kawayan, walang TV, internet o Wi-Fi rito. Ang kapalit, forest bathing. Paano ba ito? Maglakad sa kagubatan, tumambay sa ilalim ng mga canopy ng mga puno, yakapin ang mga puno, namnamin ang sariwang hangin, magmasid sa mga insekto o makinig sa huni ng mga ibon at tunog ng iba pang mga hayop. Generally, makipag-ugnayan sa kalikasan. Patuloy tayo naglalakad dito sa Mount Puro Nature Reserve. At ngayon naman, nakikita nyo, ang tawag nila dito ay Bamboo Trail. Talagang mahalaga ang malusog na kalikasan, hindi lamang sa mga pangangailangang gaya ng pagkain, kahoy, proteksyon sa pagbaha, kundi maging sa ating overall well-being, malusog na katawan at pag-iisip. Masampata ato, di ka mo apesan. Masampat. Ay ngayon po, ang pinagkakaabalahan ko po dito, magluto kami. Kaya kami nagluluto ngayong araw. Ang amin po talagang pagluluto dito, pabuho. Kanin sa buho. Ang sinigang na baboy sa buho rin po. Ang mga dumagat ang isa sa pinakaunang settlers sa probinsya. Nanirahan sila sa mga paanan ng mga bundok na malapit sa ilog. Pagtatanim ang kanilang pangunahing kabuhayan. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 30,000 ang mga dumagat sa kabundukan ng Sierra Madre na nasasakupan ng Rizal. Pinakitaan tayo ng mga kapatid na dumagat ng pagluluto sa buho ng kawayan, pinatikim ng kanilang recipe, at ang paggawa ng apoy na gamit ang buho. Sa maikling pagsalo sa kanila, nakilala ang araw-araw nilang pamumuhay, mga pangangailangan at mga pangarap. Tunog ng palakpak, ako ay handugan. Pag pupunta ka ng Rizal, hindi maaaring hindi mo maisip ang hinulugang taktak na kilalang tanawin dito. Kaya naman, special mention pa nga ito sa kantang pang-turismo na Tayo Na sa Antipolo. Hinulugang taktak, kilalang pasyalan noon kapag nagsisimba sa Antipolo tuwing Mayo, pinakamalapit na waterfalls sa Metro Manila. May taas itong 70 talampakan. Pero bakit ba ito tinawag na hinulugang taktak? Ayon sa alamat noong 16th century, sa sobrang inis ng mga tao sa lakas ng tunog ng taktak o bell, ipinahulog nila ito. At dito nga sa talon,
hinulog ang taktak. Ang maganda dito, pagsakay mo na itong elevator, meron kang view ng falls. Ganda! Para mapangalagaan ito, ginawa itong National Park noong 1990 at protected area noong 2009. Pansamantala ring isinara para i-rehabilitate at muling binuksan noong 2015. Bukod sa panonood at pagsiselfie sa taktak, maaring subukan ng mga di takot sa heights ang mga attractions dito. Pumunta sa gitna ng napakalaki at mataas na spider web. Nandito tayo ngayon sa Hinulugan Taktak Nature and Adventure Park at isa sa mga susubukan kong activities dito ay ang spider web. Ayan o. Exciting naman ito. O kaya ay tumawid sa mataas na mga matatandang puno sa protected area na ito sa pamamagitan ng mga hanging bridges. Ayos ba? Subukan natin to. Yun. Okay. Maaari ding subukan ang tibay ng braso at legs sa wall climbing. Yun! Madali naman pala eh. Masarap. Kapag nagutom, tara go na sa Tarragon Grill and Restaurant at tikman ang mga all-time Filipino cuisine na handa nila, gaya nitong bulalo na kanilang specialty. Sa loob nito ay may mini gallery kung saan naka-showcase ang iba't ibang artworks mula sa ilang local artists ng Rizal. Kilala ang probinsyang ito sa larangan ng sining. Ang Rizal ay tinaguri ang Cradle of Philippine Art. Sa bayan ng Angono, kahit saan yata lumingon ay may makikitang works of art. Dito nang galing ang mga mahuhusay na pintor tulad ng national artist na si Botong Francisco at ang sikat na muralist at pintor na si Jose Blanco at ang kanyang buong pamilya. We are the fourth generation of artists in the family. Ang usual theme ng mga paintings namin ay genre scenes, scenes of everyday common life. More sa akin yung mga landscapes. Nagbabago rin yung aming art. Kung ano yung nakikita namin sa environment, yun yung pinipinta namin. Nagpupunta kami sa Tanay, Baras to capture those images. Once in a while, nagpipinta rin kami ng mga social realism. Yung like yung Smoky Mountain, yung tambakan ng basura. Kung ano nga yung environment mo, kung saan ka na-expose, yun ang pinipinta mo. Sa Blanco Museum makikita ang mga gawang sining ng pamilya na kadalasan ay may temang buhay probinsya, magandang kalikasan, makukulay na piyesta at mga religious celebrations. Sinasabi na dito raw sa lugar na ito ang kinaroroonan ni Bernardo Carpio. Siya ay isang alamat at sinasabing higante na may pambihirang lakas. Makikita rito ang dalawang bundok, ang Mount Pamitinan at Mount Binakayan, na sinasabing pinipigilan niyang mag-umpugan. Kilala ang ruins ng Wawa Dam sa bayan ng Rodriguez. Sa pagitan ng dalawang bundok, pinatayo ng mga kolonistang Amerikano ang Wawa Dam noong 1909. Ito ay naging pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Maynila at Rizal. Dahil sa pagdumi ng tubig, ipinasara ito noong 1962. Ngayon, ang ruins ng dam na lamang ang naroroon. Maraming mga turista ang naglalakad sa gilid ng bundok paakyat sa lumang dam. Sa ilog naman, may mga bangka at balasang maaaring sakyan patawid sa kabilang bundok. Napakalakas at masarap pakinggan ang agos ng tubig at mga malalakas na pagtama nito sa mga batuhan. Mapapansin ang mga rock formation sa gilid ng bundok
na kung titingnan mabuti ay parang mabusising inukit isa-isa. Dito rin makikita ang Pamitinan Protected Landscape. Makasaysayan ang Pamitinan Cave na naging kuta o headquarters noon ng mga Katipunero. Bagamat malakas ang turismo, nakatali pa rin ang buhay ng mga taga rito sa agrikultura. Kaya sa paglalakad at pag-akyat sa mga bundok ay karaniwan ng makakasalubong ang mga magbubukid na buhat-buhat pa ang mga kahoy, prutas at iba pang ani. Maraming farms sa Rizal. Merong organic farms na ginagawa ring ecotourism destination. Matatagpuan sa kabundukan ng Tanay ang Palaya Natural Farm. May lawak na 68 hectares. Ang Palaya Natural Farm po ay isang farm ng dragon fruit and meron kami mga iba-ibang tinatanim like vegetables and fruit trees. We are agroforestry and also ecotourism. Nandito po kami para tumulong din sa local communities para magkaroon sila ng sustainable livelihood, hindi lang yung pang sandali ang trabaho. And of course, siyempre inaalagaan namin yung environment by planting trees dito sa Sierra Madre region. Mayroong iba't ibang activities na maaaring gawin dito, gaya ng pag-ATV, kumain ng mga sari-saring ani mula sa farm at magpalipas ng gabi sa kanilang mga kubo. Malalaki at kamangha-manghang rock formations na may limestone peaks, mga rainforests at exciting trails. Yan ang makikita sa Masungi Georeserve, isang nature conservation project sa bayan ng Baras at Tanay na parte pa rin ng Sierra Madre Mountain Range. Sa higit na 2 dekada ng pangangalaga rito matapos sirain ng iligal na pagtutroso, ito na ngayon ang Masungi Georeserve. Nitong 2017, pinalawak ng Masungi ang kanilang proyektong pangkonserbasyon at sinimulan nilang pangalagaan ang mga nasirang kagubatan sa paligid ng Masungi Georeserve. Ito ang tinatawag nilang Masungi Geopark Project na may lawak na 2,700 hektarya. Ang kaibahan ng geotourism sa simpleng tourism, dito pinapangalagaan at pinapaganda natin ang natural na geographical character ng isang lugar. Pinag-uusapan natin yung mga bato, yung mga limestone formations, mga karst formations na matatagpuan sa Masungi, na kung mapapansin po ninyo, yung mga bato dito ay natural na matutulis at hindi pantay-pantay. Yan din po ay limestones na gawa po sila sa calcium carbonate na mabilis pong matunaw sa acidity ng tubig ulan. Kaya ganyan po yung forma at tekstura ng mga batong iyan. At ito ay magandang paraan para mas lalo pa natin itong pag-aralan dahil ang mga batong yan ay nabuo pa noong Paleocene Age kung kailan nagsimulang mawala ang mga dinosaurs at nagsimulang mabuhay ang mga mammals. Hindi natin tuluyang binabago bagkos ito ay lalo pa lang nating pinapaganda nang hindi natin nakokompromiso kung anong mga natural na forma ng bato na matatagpuan dito sa Masungi. Tinutulungan din natin yung mga kalapit komunidad natin, maging ang mga katutubong dumagat na mas mapabuti pa natin o mas mapaganda pa natin ang paraan ng kanilang pamumuhay. Napagsasabay natin ang geotourism at ang konserbasyon dito sa Masungi sa paraang dalawa. Una, tayo ay nagdadala ng mga bisita sa loob ng trail, hindi lamang natin sila sinasamahan, bagkos tayo ay nagbibigay ng edukasyon at impormasyon patungkol sa pagbalik ng pagyabong ng ating kalikasan. Pangalawa, tayo din ay nagtatanim, nagme-maintenance at nagtitree nurturing. So hindi lang tayo basta-basta nagtatanim ng mga puno, ang mga punla na tinatanim natin ay inaalagaan natin. Kung saan ang ilang bahagi na ito ay nakapaloob sa Upper Marikina Watershed. Bilang isang forest ranger, ako po ay nanawagan sa ating pong mga kabataan na tulong-tulong tayo, sama-sama tayo na alagaan natin itong ating kalikasan. Isa po ito sa nagpoproteksyon sa atin, sa mga bagyo, yung mga puno natin dito. Isa po ito sa mga pumipigil sa pagbaha, pumipigil sa malakas na pagdaloy ng tubig kapag po may mga kalamidad po tayong nararanasan. Alagaan po natin itong kalikasan kasi
Dito po nakasalalay yung mga maraming mga hayop na naninirahan dito. Tulad po halimbawa ng mga microsnail. Ayon po sa pag-aaral, yung mga microsnail na nakita po nila dito, posible na dito lang siya makikita o matatagpuan. Pag ito po ay nasira, mawawalan din sila ng tirahan at unti-unti po silang mawawala. Malilibot ang malawak na lugar habang naglalakad sa mga hanging bridges at mga pag-akyat baba sa mga bato. Pero huwag mag-alala, safe ang mga ito. Ang mga daanan ay gawa sa matitibay na bakal upang masiguro ang kaligtasan ng bawat bumibisita rito. Hindi kailangan magmadali. Pwede naman kasi na you take the steps at your own pace. At hindi pwedeng hindi makapagpa-picture sa sikat at dinarayong attraction dito. Ang sapot o sa Ingles ay cobweb. Sa isa sa mga peaks dito, makapigil hininga ang 360-degree view ng malawak na bulubundukin ng Sierra Madre at maging ang Laguna de Bay. Maghapon ang adventure sa Masungi G Reserve. Kung pagod na sa pag-akyat, pagbaba at paglambitin, maaaring tumigil muna. Magpahinga at pagmasdan ang luntiang kapaligiran at langhapin ang masarap na hangin. Para mapangalagaan pa ng mas maayos ang Masungi G Reserve, limitado lamang ang maaaring makabisita kada araw, kaya naman kailangang iplano ang pagpunta rito. Bakit nga ba kailangang bisitahin ng mga tao ang Masungi G Reserve? Lahat ng mga bisita natin ay nagkakaroon ng oportunidad na mas magkaroon pa sila ng edukasyon patungkol sa konserbasyon at kung ano pang maaring nilang maambag sa ginagawa nating advokasya dito sa Masungi. At nagkakaroon sila ng tsansa na makalayo sa mga normal nilang routine sa pang-araw-araw dahil tayo ay malayo sa usok, malayo sa ingay. At sana pagbisita nyo dito sa amin ay mas bigyan po ninyo ng panahon at oras na mas kilalanin pa ang lugar upang malaman ninyo kung bakit nga ba namin ito patuloy na inaalagaan at patuloy na pinoproteksyonan. Malaki ang kaugnayan ng pangangalaga sa kalikasan at ng buhay sa turismo at kabuhayan ng isang lugar. Sa ating paglilibot sa Rizal, naging kaibigan natin ang mabubuti, matatapang, masisipag, malikhain at makakalikasang mga tao. Makasaysayan ang probinsya ng Rizal. Dito nagmula ang matatapang na mga bayani. Patuloy na magbibigay buhay ang luntiang kapaligiran sa mga taga rito at sa mga bumibisita kung ito ay naalagaan at walang tigil na pinagyayaman. Ako si Edric Calma at ito ang Wow sa Rizal.